Ano ang pinakamalaking hamon na naranasan nyo sa pagtatanim ng palay? Okay, ang pinakamalaking naranasan namin sa pagtatanim, unang-una yung panahon. Kasi may time na yung magtanim kami sa buong akala namin na tag-ulan na, hindi pa pala kasi tag-init. Kasi nga yung weather natin na nag-iba na. Yun po ang isang namin, yung karanasan namin sa pagtatanim ng palay na ang kalaban talaga namin sa panahon. Paano nakakaapekto ang pabago-bagong panahon ng klima sa inyong ani? Malaki po ang epekto niyan kasi unang-una sa amin kasi na magtatanim, pag nagtanim po kami, unang makakalaban po namin kasi damo. Then pag hindi, kahit anong gagamitin namin, na chemicals paglaban sa damo, hindi namin makukontrol yan kung walang tubig. Kasi lalaki lang yung gasto namin yan dahil ang pinakamainam kasi na pang-control sa damo ay yung tubig. Kaya yun ang suliranin namin. So, ano ang mga problema ang kinakaharap nyo pagdating sa presyo ng palay sa merkado? Ang malaki po, yan po ang isang pinaka-last namin na pinaka-last ngunit pinaka-malaking problema kasi namin. Unang-una, kasi yung inputs na tinatawag natin, ginagamit kagaya ng chemicals, fertilizer, ay napakataas po ng presyo. Pagkatapos, pag nag-harvest na po kami, pagdating sa presyuhan, ang mahirap, mababa yung presyo. Kaya hindi siya balance. Kasi mas malaki yung inputs na nakukuha namin kaysa magpabili kami na halos siyempre nagadepende rin kami ng mga magsasaka kung minsan sa mga pautang, yung interest malalaki rin. Kaya halos hindi rin namin masasabi na tama lang, kung minsan yun nga kasabihan ng magsasaka, short. So next is, may mga pagkakataon ba na nalugi kayo at ano ang dahilan nito? Malaki po ang naranasan mo namin sabi na lugi. Dahil nga po nagbubuhan yung pagpunta sa magalitan natin ng panahon, yung inputs, pagdating sa marami kasi may panahon na lalabas po yung kalaban natin sa mga bulisap gaya na lang sa steamborer. Ngayon kung hindi namin yan maaagapan na talagang season talaga nila kahit na mag-ano kami dyan, talagang lulugi talaga na si partner dyan dahil magiging white leaves yung bunga, wala na. Pag nag-harvest kami, dead heart ng tinatawag nila dyan, wala na kami anin doon na retail na pagkain o pagiging sa ating traders. Yun po ang karanasan po namin na isa. Saka isa pa, yung isa-isahin ko na lang, yung rat infestation, panahon ng daga. Alam mo natin, season din yan. Kung saan ay nakaranas din ako niyan na bukas halimbawa magpapaharvest ako. Ngayong gabi, wala nang naiwan. Ganun po yung karanasan namin na talagang nalugi po talaga. So next is, gaano kahirap ang pagkuha ng puhunan o kapital para sa pagtatanim? Mahirap po dahil kagaya sa amin na kami pong magsasaka ay nagadepende na lang kami sa paghihiram ng pera. Okay lang kung may mahihiraman kami, ngunit kung wala naman ay mahanap kami ng paraan na kung saan yung aming pong mga hayop ay binibinta na lang po namin, na kung minsan talaga hindi siya kakasya dahil na po sa si magsasaka paghanap ng tinatawag na panggasto sa taniman at saka pang araw-araw na pangangailangan din sa pamilya, pag-aaral ng mga anak. So ano
Ano ang pinakamalaking tagumpay na naranasan ninyo bilang magsasaka ng palay? Ang pinakamalaki na kung saan karanasan namin sa aming pagtatanim ng palay ay kung saan pag nag-harvest kami na maganda yung presyo, malaki na rin yun sa amin dahil nakakabawi kami at saka yung mayroon po kaming masasabi na ganansya. So the next is, paano ninyo nalampasan ang mga pagsubok sa pagtatanim at pag-aani? Nalalampasan namin yung aming pagtatanim hanggang sa pag-harvest kasi nga dahil sa dedikasyon. Dahil nga dito nakasalalay yung ating pong hanap buhay para mayroon tayong pangtustos sa ating mga pamilya at sa ating pong mga kabataan at sa mga estudyante. So the next is, anong mga teknik o paraan ang inyong ginagamit upang mapataas ang ani? Mayroon po tayong programa, yung ating pong Department of Agriculture na mga panibagong mga teknik sa pagsasaka, gaya na lang po sa pagbibigay nila ng bagong binhi, gaya po sa mga hybrid seeds at saka yung tinatawag nila na makabagong teknolohiya ngayon. Gumagamit sila ng mga biofertilizer na upang nang sa ganon ay yung hindi na lamang po lahat na mga synthetic ang atin pong mga ginagamit at saka ganon din po sa atin pong mga pestisidyo na kung saan hindi lang po lahat ay nakasalalay doon sa merkado yung atin pong nabibili, kundi mayroon po tayong mga alternatibo na kanilang ibinibigay, pamahagi na kaalaman sa ating magsasaka. So, ano naman po ang pakiramdam kapag maganda ang naging ani at mataas ang kita? Masaya po dahil nga po, dahil sa maganda yung income, natustusan yung pangangailangan na kung saan ay hindi na magkakaproblema dahil sapat na po yung atin pong income galing sa pagsasaka. So, the next is, paano naman po nakakatulong ang suporta ng pamilya o komunidad sa inyong tagumpay? Malaki po dahil nga po si magsasaka ay tinatawag na siyang buto ng atin pong sambayanan na kung saan dahil sa kay magsasaka nagkakaroon tayo ng mga pagkain na kung saan sa atin pong hapagkainan nandyan po yung mga butil ng bigas na kanila pong pawisan yung ating pong mga magsasaka na kung saan si magsasaka naman din po dyan po kumukuha ng kanilang pangangailangan, kaya po masayang masaya si magsasaka sa mga success na kanilang nakukuha.